Magandang o maligayang araw sa ating lahat. Ako si Lorenzo ng Lumbang. Ito ang aking daily devotion. Para sa araw na ito at nakabati po ito sa ginagawang daily devotion series ni Pastor Russell Ocampo na 365 Daily Devotion. At yung paksa na tatalakayin natin sa araw na ito ay All Glory Belongs to the Lord. No? Scripture naman po natin ay Psalm chapter 68 verse 19. Praise be to the Lord, to God our Savior, who daily bears our burdens. Ang teachings natin ay tatlo. God leads the battle to victory, God carries our daily battles, and God is worthy to be praised. So una, God leads the battle to victory. So, yung akala natin sa mga buhay natin, no? Na sa mga problema natin, tayo nangunguna. Tayong laging kumikilos at tayo laging gumagawa. Tayo basically yung pinaka nagiging daan at paraan para masolusyonan natin mga problema, no? So kalimutan mga tayong mga suliranin, mga problema sa buhay, naiisip natin na tayo yung pinaka malaking faktor na nag-aambag kung masasabing tatagumpay ba tayo. Meron itong onting katotohanan pero masasabi natin ang Diyos ang pinakabasihan talaga, no? Na siya talaga ang lumalaban, siya ang nangunguna sa laban at siya rin ang gumagabay sa atin para mapanalo ang ating mga problema sa buhay, no? God leads the battle to victory. And we can always see in the Bible that God is the first one to act, God is the first one to plan, God is the first one to see how things are meant to go, how things are supposed to be done, and what battles should be fought, how the battle should be won. No, so God leads the battle to victory in all aspects of our life. No, lahat ng battle na nangyayari sa buhay natin, na spiritual, emotional, or kahit yung mga simpleng mga bagay na siguro ng simpleng for the sake of parang sicknesses, mga ganun. God leads the battles to victory, no? Siya yung nangunguna. Siya yung unang nagpaplano sa lahat ng problema natin, lahat ng suliranin natin sa buhay at kahit ano pang mga problema na yan, siya ang pinakasolusyon. Siya ang makakasabi kung masasolusyonan at siya rin ang siya nga ang nangunguna, no? Sa problema para masolusyonan. Sunod, God carries our battles daily, no? So, araw-araw na lahat ng ginagawa natin mga battle, no? Small things in our lives, even big greater battles. God is the one who carries the burden, no? He carries the burden of our battles. He carries the burden of our emotions during those battles. Lahat na nangyayari sa mga battle niyan, ang Diyos ang nagbubuhat. Ang Diyos ang basically nakasampa sa kanya lahat ng battles talaga, no? Na sa buhay natin, as God carries it for us, no? God carries these battles on His back for us. God carries these burdens for us. At siya rin yung nagli-lead. Siya rin yung nagsusupply. Siya rin yung nagpapakita ng daan. Siya yung naggagabay. Siya yung basically yung akala natin tayong nahihirapan pero ang totoo lang, or tayong nagiging rason na ba't may tagumpay, pero ang totoo lang, nahuhulog talaga sa Diyos ang lahat ng burden, lahat ng solusyon, lahat, no? Na paano solusyon at pati na rin paano solusyonan ang mga problema natin, no? So we have to look back in this time of the year. Kumbaga, this is the final daily devotion kung saan we have to look back now in all those times that God has led the battle to victory, where we don't know where we are supposed to go, and through prayer, nahanap natin yung daan natin, nahanap natin yung paano masosolusyonan ang problema. At sa ganun, nakikita natin na paano naging mabuti ang Diyos sa atin. Paano niya binuhat or paano niya binuhat yung ating mga burden. Paano siya yung nangalaga sa atin kung sa mga panahon na hindi natin kaya alagaan ang ating mga sarili, hindi natin kayang maghanap ng solusyon para sa ating mga sarili. At sa ganun, dahil yun, nakakamit natin yung tagumpay, no? At lastly, God is worthy to be praised. So, in every achievement that we've done, in everything that we've accomplished, sa lahat ng nagawa natin sa buhay, na masasabi natin na hindi tayo yung pinakakailangan or hindi natin kailangang purihin ang ating mga sarili. Dahil ang as gaya ng sinabi natin sa una at pangalawang teaching ngayon, ang pinaka naging malaking factor talaga at kung saan napupunta yung mga paghihirap natin o yung mga burdens natin ay napupunta talaga sa Diyos, no? Hindi tayo yung pinaka
rason na bakit tayo nagtatagumpay, no? God is worthy to be praised. God is worthy to be praised for creation. God is worthy to be praised for helping us. God is to be praised for guiding us. God is to be praised for taking our burdens in our daily lives. God is worthy to be praised for leading us, no, in our battles, everyday battles, simple or not, na dahil doon, God is worthy to be praised in every way, in His greatness, in His honor, no, and what He's done for us, giving His child, giving His one and only Son, no, Jesus Christ to us to save our sins, no. So is God not worthy to be praised para sa generosity niya? Is God not worthy to be praised for His love? Is God not worthy to be praised for any aspect na meron tayo, any aspect na meron na pinapakita ang Diyos, no? God is worthy to be praised for everything that He shows, for everything that He does for us, no? So yun lamang, salamat sa pakikinig at mabuhay.